Hello po, welcome po sa aming YouTube channel na Saturday Vlogs dito sa Australia. Kami po yung Filipino couple na nag-migrate galing Singapore dito sa Australia. Yung video natin na ito ngayon, first time kong gagawin, mag-i-interview ako ng isa sa nakilala namin dito sa Australia. Last year ko sila na-meet through sa interview lang din. For sure, kung hindi ko papakita sa inyo yung video, mabobosesan nyo siya. Kasi napapakinggan nyo siya sa podcast. Pero ngayon i-interviewin ko siya kasi nandito na rin siya sa Australia and na-meet namin siya nung time na nagbakasyon kami sa Victoria. So ngayon interviewin natin si Hugot Arky. Welcome! Nasaan ka na? Hi! Nakikita po ako? Ayan, Oh, hi. kita ka na. Ako po si Barbs ng Hugot Arky, the podcast. Oo nga. Ang tagal nung last recording na. Actually, kayo yung huling guest namin dun eh. Oo nga. So Mga next ano, mga August ata yun, August or September last year. So, nabit namin si Barbs nung i-message niya ako sa tungkol sa interview ko as Hugot Archie. 'Di ba? Yun yung una nating pag-meet. Tapos Yes. nabanggit mo dun sa video na pupunta ka dito, nagplaplano ka dito. Parang nasa ano na ako, nag-lodge na ako, ganun. Ah, nasa lodge ka na na process nun. Ano yung Mm. sabihin ng lodge? Waiting na ng grant, 'di ba? Parang ganun. So, ang una kong tanong, paano mo muna na-discover pala yung aming YouTube channel? So, it all started siguro 2020. Nag-start ako parang pandemic kasi yun. Marirealize mo na parang sa Singapore dati, parang pwedeng matanggal ka pala anytime. During that time, it was my fourth year na doon. Fourth, fifth year in Singapore. Tapos parang feeling ko kailangan ko na ding mag-settle Mm. somewhere. So, naisipan ko, actually, una kong may napanood kasi akong vlog. It's Mm. firstly yung Finland. Ah, Sabi, talaga. happiest place on earth, ganyan. So, na-realize ko, baka maganda mag-Finland. So, nag-start ako maghanap ng mga pwedeng pag-migratan na Oo. bansa. But I found Finland very far. Tsaka, ibang-iba. Siyempre, it's Europe na yun. Sobrang layo na. So, lumabas itong Australia, ganon. So, naghanap. It was maybe 2 years ago, habang after ko ma-receive yung assessment ko, nakita ko yung vlog ninyo. Tapos sobrang sobrang saya ko noon kasi uy, Arty din, tapos Oo. from Singapore din. So Oo. talagang pwede kong imimik yung every move na ginawa nyo, 'di ba? Oo. So doon na nagsimula. Tapos nakakatuwa din ate kasi ang bilis yung mag-reply. Lahat ng Oo. lahat ng comments, lahat ng questions, nire-replyan nyo talaga. So, yun, dun ko na-discover. So, until now, every time na may nagtatanong sa akin na friends kung paano yung processing mo dyan, ano yung mga inasikaso mo. Though, nagbabago yun every time yung process. Oo nga. Pwede silang bumalik sa vlogs ninyo. Kahit paano makita nila yung overall view, kung paano yung proseso, ano yung mga kailangan. Ganun. So, sobrang laki Ah, ng tulong ng Sat Your Day Vlogs. Ang ganda nga ng intro salamat. nyo eh. Nagbago na. Di ba nung una, ano lang. Pinakauna kong Ano ba yung napanood una? actually, yung Our Pathway to Australia. Oo. Yung naglalakad kayo. Naglalakad kayo nun. Kasi pandemya yun eh. Parang wala kaming ibang Oo. choice kundi maglakad lang na maglakad sa park, di ba? Mga part naglalakad kayo nun. So, nakatuwa na nag-evolve yung vlog. Kaka-start Ah, na lang din nun, no? pandemya kami Mag-vlog. nag-start kasi wala naman akong magawa Oo. sa buhay. Kaya Oo. gumawa ako ng, kasi di ba naka-lockdown? Kaya sabi ko gagawa Mm. rin ako ng vlog. Yun yung nag-start. Mm. So, nung year na yun, nag-start ka nung mag-apply sa Australia nun. Yes, initially, ang aking plano is to take Visa 190. Pero sa mga nanonood, for example, you've also started the process, no? Sa expression of interest kasi, pag nag-lodge ka, pwede kang mag-itik yung dalawa, which is Visa 190, yung for PR, at saka yung 491, which is the Regional. temporary regional. So, tinik ko siyang dalawa, pero initially, 190 talaga yung gusto ko kasi PR na yun eh. Yun yung Oo. visa nyo din, di ba ate? Yes. Yung 190 kasi is, both 190 and 491 is state-sponsored. Mm. Pero yung 190 kasi, mas mababa yung ibibigay na points ni state sa'yo, which is only 5 Five points. points.
Oo. Yes. And si 491 naman, ang ibibigay is 15 points. So, nangyari sa akin, na-invite ako for 491. Dahil sa palagay mo, mas mataas Yes. yung points mo. Ano din po kasi, hindi mo kasi sure kung ma-invite ka for 190. Kumbaga, Kasi kung yung, anong mauna, no? Pag ganun. yes, kung ano na lang yung mauna. Kasi hindi mo rin masasabi. May mga time kasi na, for example, hindi porke ganito yung score mo, ma-invite ka for PR. Oo. Parang, depende din kasi, di ba, ate, sa Oo nga. season. May iba nga So, na ang bilis ma-invite. yes, Parang tapos mas ganun. bababa yung points. Oo nga. So, PR agad. hindi mo ma-distinguish or mahuhulaan kung ano talaga yung basis nila, ano. Kasi parang yung iba, ang bilis Mm, ma-invite, yung ganun. Oo, yun. So, yung sa akin, kung ano na lang yung ma-receive ko, sige, Doon ka. okay na din, okay na din. Sabi ko. So, gaano katagal mo At hinintay yung invitation mo? yun, sa akin, nag-start po kasi ako sa VETASES, yung assessment. Na-receive ko siya 2021, May, Mm. pero pandemic pa nun. So, medyo tinamad akong mag-PTE kasi during that time, assessment tapos PT English exam, di ba? So, tinamad ako. After a year pa ako nag-take ng PTE. Yung Mga, nung kalma na. oo. Kasi 'di ba nung Mm-mm. pandemya ang hirap din mag-book ng mga exam. Tsaka wala din kasing nai-invite. So, nasasayangan ako. Ah, Baka mamaya ma-expire na. Yung PTE, 2 years lang ata yung PTE. Yung ano niya, tama. validity. Sayang naman ka ako. So, ano na lang, naghintay ako. So, 2022 May, doon ako nag-take ng PTE. Tapos, after that, so, pag may betasas ka na, tapos PTE, English exam, magla-lodge ka na nung EOI, yung Yeah, Expression of Interest. Yes. So, May po, nag-lodge ako. Then, after few weeks, na-invite ako agad. wow. Yun Kasi naman yung mataas ba yung, kagandahan. ano sa palagay mo dahil mataas ba yung points mo? Siguro po dahil isa na doon, nahabol ko din yung edad ko kasi. I Oh, was 30 years old at or 31. Tapos, at the same time, yung state na nag-invite sa akin, kailangan din nila. Depende rin kasi talaga sa state oo nga, no. kung kailangan nila yung occupation mo or what. So, na-invite naman ako after, so, May, June, nag-apply na, kasi invite ka tapos mag-a-apply ka. Tapos magbabayad ka. Nagbayad data ako noong 300. Pero hindi pare-pareho per state, ah. Yung nag-sponsor lang sa'yo. Iba-iba kasi yung process, Yes, bawat state, iba-iba. 'di ba? Iba-iba rin yung Iba-iba requirement siya. nila. Iba-iba din yung requirement, tama. Tapos yun po, siguro May, June. Tapos nag-lodge na ako July. Last week ng Oh, July. Nag-lodge tapos na ako nun. tapos kailan ka na Tapos, nag-grant? nag-grant ako January this year, so 2023. Ang proseso from invitation, state invitation hanggang sa mag-grant Mag-grant ka? ako siguro mga 7 months. Oo, Mm. ano, ang bilis lang kasi laging may nagko-comment sa Mm. akin, ate, gaano katagal po ang waiting time ninyo? So sa akin kasi iba-iba yung Ah, kasi nga sa akin inabot ako ng pandemya, so mas matagal ba? So at least mm, yung recent lang, 'di ba? Kasi after na ng pandemya, 'di ba iba-iba yung waiting time, hindi magkakatulad. Kaya siguro yung mga nagtatanong mm, para reference lang, pero hindi siya yung tipong yung nangyari sa iyo mangyayari din sa kanila. Kasi mm, iba-iba nga. May iba na sobrang bilis, may iba naman na medyo matagal. Case So to case basis nung nag-grant ka talaga. na, pumunta ka na agad dito sa Australia. Hindi po. Actually, Preparate. January na-receive ko yung grant. Tapos, nag-resign ako. Nag-resign ako nung kinuha ko lang yung bonus ko. Kasi nga yung Chinese Kasi di New ba Year, di ba? Chinese New Year. So, kinuha ko lang yung bonus ko. So, mga March, umuwi muna akong Pinas. So, nagbakasyon ako doon. And then, June this year, saka ako, lumipad dito sa Australia. Australia. May mga background na story kasi ako. Kasi lagi kami magka-chat ni Barbs, di ba? Di ba? Oo. Parang kahit na hindi tayo magkakilala, yung mga ganap mo na update ko ba? So, Oo. share mo yung ano, yung mga ano ba, worries ba o mga naiisip mo nung bago ka pumunta dito sa Australia? Actually, yan, nung bago pa lang ako pumunta dito ng Australia, gaya ng ibang Pilipino na
na nag-grant din, syempre excited ka. Parang, uy, Oo. Australia na. Tapos yung expectations mo, Oo. ganyan, ganito. Tapos pagpunta ko dito, medyo nagulat ako kasi una sa lahat, winter kasi ako dumating. So, Oo. masyado kong in-underestimate yung weather. So, Oo, akala ko oo nga. Baguio level lang eh. Pagdating ko, Diyos ko, 8 degrees, parang Ang lamig ang pala. lamig. Tapos, oo, paggabi, maabot ng 2 degrees, 3, sobrang lamig. So, yun yung hindi ako Handaan. nakapag-prepare. Hindi ko napaghandaan. So, ang nangyari din, medyo nag-invest ako sa mga damit. Mm. Siguro, nag-invest ako doon kasi kailangan ko bumili ng jacket, panglabas, panloob, pang sa bahay, Oo. ganun. Saan Mm-mm. ka bumili? Sa Singapore pa lang o nung nandito ka na? Dito na po, Ah, meron okay. ditong murang bilihan ng mga ng mga gamit sa Lamig. Kmart. Oo, tama. Ayan. Kmart is the place. Oo, Kmart. Yes. Kmart is the place to be. So, doon Oo ako nga. bumili ng mga gamit. Muntikan na din ako bumili ng heater eh. Pero, Ah, mabait yung main tenant ng bahay namin. Pinoy din. Pinahiraman niya ako yung portable na heater. So, oo. malaking bagay siya kasi sobrang lamig. Sobrang lamig talaga. Pupunta ko dito winter. As in, kasagsagan yun yung ano niya. Yun yung start ng June, di ba? June Oo. hanggang August yung winter dito eh. Actually, ngayon medyo malamig pa rin eh. Medyo Minsan. malamig pa pero pwede. Yung Pwede na. nahihirapan na yung masakit sa kamay. Di ba may malamig na Hmm, masakit sa kamay? Yung kailangan mo talaga buti. mag-heater para mawala yung masakit sa kamay. Ang hirap talaga maligo nun. Yun talaga yung Yun yung challenge. struggle. Pero Yung ngayon, dapat, ano na lang, Baguio level. di ba dati nakwento mo sa akin yung inaalala mo sa akin, yung bago ka pumunta dito, na parang sabi mo na ah nag-worry ka na baka wala kang mahanap na work kasi regional. Yung mga, Okay. Actually, yan natin, ano yan, delayed reaction yan eh. Pagpunta ko dito, parang nung nasa Pinas na ako, parang few days before ako lumipad, dun talaga ano sa akin na, ay hala, mag-isa ko palang pupuntang Australia. Wala oo, palang kasama, wala akong as in kakilala na nasa area din na yun ha. May oo, kakilala ako, pero kailangan kong biyahiin papunta. So, oo, na-realize ko, wala akong kakilala, wala akong community. oo, Ganon, yun yung mga bagay na na-realize ko nung malapit na akong umalis. Tapos, nung andito na ako sa Australia mismo, sa regional area, mm, ang pinaka-struggle talaga doon is yung maghanap ng work. Yes, meron namang work. May oo, mga hiring sila, let's say mm, Arki job. May mga hiring naman. Pero, konting-konti as compared to the metro. When I say sa metro, city, it's no? Melbourne, Sydney, or Brisbane. Mm, Kasi yung field natin, karamihan ng headquarters or main office is nasa metro, which is tama, yung visa, hindi pwedeng mag-work sa metro, dapat sa regional ka. So, yun yung mga struggles ko. At na-realize ko din na, ay, oo nga pala, yung competition higpit din. oo, Kasi hindi lang naman mga kagaya mong 491 visa yung magka-apply ng trabaho. May mga graduate din dito. oo nga, Kung tutusin, dito sila nag-aral. Parang ganun. Doon ko na-realize na dapat i-manage ko yung expectations ko talaga. Kasi parang iniisip ko noon, wah, siguro naman 1 month may kaka-work na ako. yun Parang yung mga ganun eh. na-imagine Pero dati. Hindi pala ganun. Hindi ganun. So, yung competition andun talaga. Yung competition, tsaka limitado yung mga hiring. Oo. Tsaka na-realize ko din iba yung mga housing na projects, hindi still ang gamit timber. Oo. Yun yung unang tumawag sa akin eh. Kung meron akong experience sa timber design, sabi ko, Oo. wala akong experience. Tapos yun, sabi, wala kaming time mag-train. Oo, Mas ganun. prefer nila yung may local experience na. So, whether you have all these years of experience, sabihin na natin kahit Singapore man yan o sang bansa, Oo. malaking bagay pa rin ang local experience. Doon talaga sabi ko, naku, kailangan ko talaga i-manage yung expectations ko. Kasi yung pag nag-interview pati, ewan ko lang experience ko. Karamihan ng nag-interview sa akin, ang gaan. Alam mo yung Oo, oo. parang feeling mo, nasagot mo, tapos parang feeling mo,
Tanggap bukas ka. offeran na ako. Oo, kasi parang positive na positive eh. Tapos mamaya wala na. Hindi na bumalik. Hindi na nagparamdam. Oo. Ganun nga Yun. dito, parang ang Mm-mm. babait nila sa mga interview Oo. na pagkatapos na interview, parang feeling mo, ay, tanggap na ako kasi ano, ang positive ng Oo. interview, di ba? Pero hindi. Pero ang maganda rin naman Hindi. dito, pag hindi ka naman tanggap, sinasabi din naman nila na hindi ka natanggap. At least hindi ka umaasa, hindi Mm. ka naghihintay, di ba? Oo, ate, karamihan. So, majority, ganun yung ginagawa. Pero meron akong isang interview. Oh, Umabot na ako hanggang, Revit test. Umabot na ako hanggang Revit test. Tapos yung nakuha kong score, relatively, it's okay naman. high. Okay naman. So, sinend ko, oh, this is my score, ganyan, ganyan. Ah, hindi na ako ni-reply yun. Tapos, ako, after maybe 2 weeks. One Oo. week, 2 weeks. Nag-follow up ako, sabi ko, may I know the status? Nitong ganyan. Tapos, hindi ako ni-replyan. So, yung mga ganun ba na talagang i-manage mo talaga yung expectations mo. So, mga gaano katagal ka na naghahanap ng work na ng related sa Archie? So, summarize ko na lang. 3 months ako sa Australia before ako naka-receive ng job offer. So, Mm. let's say yung saktong 3 months ko, first day of work ko na siya as Arky. Oo. Parang ganon. Pero, 1 month ko sa Australia, wala akong work. Wala. As in, wala. Sabi ko, nasasanay na ako sa bahay. Sabi ko, parang nasasanay na ako tumambay. Sabi ko, hindi Oo. pwedeng ganito. Yung mga kabahay ko, kataon Oo. mga Pinoy sila, lahat sila chef. So, sabi Oo. nila sa akin, suggest sila, try mong mag-walk-in, sabi. Kung ano Oo. lang, mag-part-time job ka, total meron ka namang full work rights. Oo. Ganyan. At saka para yung cash flow, hindi rin palabas lahat. May pumapasok kahit papano. Oo. 'Di ba? So, ako naman, parang, oh, sige, sige. Pero above all else, gusto ko na din talagang magkaroon ng ginagawa. Kahit na hindi arcade job ka ako. Kasi, yung mental health mo ba? Kasi mag-isa kang Oo. punta dito. Syempre, kakausapin ko yung family ko. Pero minsan kasi, iba pa rin. Alam mo, Iba hindi pa naman rin. pwedeng 24/7 nag-uusap kayo sa phone, di ba? Oo. So, at tapos ang lamig, winter Oo, pa. parang, Alam mo yon, iba yung, oh, 'di ba? Iba yung pakiramdam. So, ang dilim, laging makulimlim kasi pag winter eh. oo nga. So, yun, sabi ko, sige, kailangan ko nang maghanap ng work. So, walk-in ako. Sinamahan din ako nung kabahay ko. Din siya, walk-in din siya, apply din siya ng parang part-time extra niya Oo. daw. So, nag-apply kami. After a week, sabi ko, basta walang tumatawag. Oo. Nung tumatawag ka ako, so, may mali. So, inano ko siya, nire-assess ko, o bakit hindi ako tinatanggap? Natatawagan. May available naman ako everyday, kahit gabi pa yan, pwede. Kasi, una, yung bahay ko kasi malapit sa town. So, Mm. okay lang, kahit anytime. Tapos yun, na-realize ko, oo nga naman, POV ko, kung ako yung hiring manager, bakit ko naman i-hire to? Wala namang background sa, kunwari, yung mga in-applyan ko kasi food runner, Oo. kitchen hand, front of house sa cafe. Ko to Mm. i-hire, wala namang, alam to, mas marami akong pwedeng i-hire dito na may experience. Correct. Tsaka, di ba, mga bata dito, as early as 18 years old, nag-work na sila. Oo. Oo nga. So, pwede nilang i-hire yun. Bakit sila mag-hire ng foreigner? Parang ganyan. So, pinago ko yung resume ko. Binago ko siya. Hindi ko dinaya, pero binago ko kasi parang inisip ko talaga ano ba yung mga experience ko na medyo related sa Retail. F&B, sa food, oo, sa retail, ganyan. So, naalala ko, tumutulong ako sa sari-sari store namin dati. So, Oo. nilagay ko, store staff Oo, di ba? convenience store, ganyan, ilalagay ko yan. Tapos, naalala ko din, naging online seller ako ng mga personalized na bracelet. So, sabi ko, Mm. online shop owner, CEO, Oo. ganyan-ganyan. So, yun. And yun nga ginawa ko, nag-walk-in ulit ako. So meron akong in-applyan, ganyan. And within the day, may tumawag. Ah, Pina-trial ako. talaga? Trial run. Yes, yes, trial run. So pag tinatawag na trial run, parang mag-work ka for like 2 to 3 hours. I-check nila kung Saan ka? capable ka, ganyan. Pero may sahod yun. Mm-mm. Meron. Dapat meron. Ah. Pero may na-experience din ako na hindi ako Mm. sinahuran.
Oo. May experience din akong ganun. So, nung yung trial ko na yun, dinagdag ko ulit sa resume ko kahit na trial Oh, di ba, lang. local experience na Apply yun. ulit. Oo, apply ulit. Tapos may kumuha ulit sa akin. No? Pina-trial ulit ako. After 2 days, di na ako tinawagan. Dinagdag ko ulit. So, Ah, process talaga okay. siya. Oo. And then hanggang may tumawag sa akin na parang manpower agency. Parang Mm. ganun. Nung una, hindi ko masyadong pinapansin eh. Ang kulit na tawag sila ng tawag. Oh, Parang sinasabi na punta ang office, pag-usapan natin yung ano, ganito, ganyan, kung paano, how oh. it works. So ako medyo alanganin ako noon kasi ayokong Ah, commit. Kasi pag nag-commit ako, baka yun na yung maging work ko hanggang ano, di ba? Gusto ko pa rin RK job. So oh, sabi ko, sige na nga, ano na lang, try ko na lang. So punta ko dun sa office nila. In-explain nila na itong work na to, casual lang, oh. hindi ka committed. So may app tayo, magsisend kami ng mga available na parang shifts, Mm. whether it's front of house or back of house, kitchen hand, dishwasher. Tapos ano na lang, parang paunahan kayo ng kung free ka that time, i-ano mo lang, Lalag ka. approve mo. Approve mo, Ah, tapos pupunta ka. Ganon. So, sabi ko, "Oh, okay pala to eh, ganyan." Hanggang yun na yung naging work ko. Sa football games, naging waiter ako. Pag may football game, oo. mag-serve ka ng food, Per ganyan. oras And din yun. then, yes, per hour. Tsaka, mataas ate ah. Ang labor Oo. cost kasi dito mataas. Oo nga. Oo. Tapos, kwento ko lang, yung pinaka matinding experience ko talaga. Hindi naman siya works, pero one of the books talaga na experience ko. Kasi Ano? sa mga part-time jobs ko kasi nag-work ako sa football game. Mm. Sa stadium yun ha. Tapos Oo. Novotel, bilang Oh, din, waiter din. oo. Tapos kitchen hand, Oo. aka dishwasher sa isang cafe, sa isang art center. Oo. Oh. Art center siya. Supposedly, 2 days lang yung shift ko doon na tig 6 hours dun Oo. sa cafe. Ang Mm. nangyari, ginalingan ko masyado. Ginalingan ko, binook ako ng buong week. Oh, di ba? Binook ako ng buong week. Tapos binook ulit ako the next week. Yung mga chef doon, sabi nila, full-time ka na lang dito, mas mataas yung Yung sahod sahod, compared oo. dun sa agency namin. Sabi niya, at least Oo. sa'yo na yung buong sahod. So sabi ko, hindi po. Kasi nga yung Ang goal mo pinaka, pa rin is mag-RK pa rin naman, di ba? Parang mm, kasi ang ano ko lang naman, parang may ginagawa, tsaka parang may dagdag din akong, kung may pumapasok extra. ba. Ang pinakamalala ko doon, 10 hours akong naghuhugas ng pinggan. So, pero naka-gloves Mm. naman kayo. Oh, bumili na ako ate kasi second day ko, naghugas ako bare hands ko, di ba? Nung second day, sobrang dami ko ng sugat eh. Oo Ang nga, no? sakit. Tapos, sobrang maganya. Grabe nga, sabi ko, starter pack. Oo. Starter pack ng pagiging OFW. Oo. So, na-feel mo Oo, yung pagiging OFW nung ano na oo, yun. No? naranasan ko. Tapos yun, okay naman kasi mababait naman yung mga chef. So, pero grabe talaga kasi hindi siya basta-basta hugas lang. Talagang tray, Yung aluminum tray tambak. na ang dami. Oo, yun. Tambak, pagdating mo pa lang, parang paano ko to tatapusin? Oo, yung Parang ganun, no? ganun, no? Yun, awa naman ng Diyos. Second month, ganun. Nagka-job offer naman na ako.